Manaming Yahuwah, dakila po namin Diyos. Purihin at sambahin, dakila mo pong pangalan. Maraming salamat po muli. Narito kaming mga lingkod mo. Tinipon mo upang muli makapanambahan sa iyo. Kaya naman po, halikang muli sa aming pagtitipon, Ama. Pakisugong muli ang iyong banal na espiritu sa bawat sambahayang natitipon po ngayon. Sapagkat ito po ang tanging kailangan namin sa buhay namin. Kung ikaw ay aming maranasan, makasama ka namin sa aming mga ginagawang paglalakbay at sa aming mga paglilingkod po sa iyo. Ama, bago kami tuloy ang dumalangin, muli namin inaamin sa iyo mga pagkukulang namin, ang aming mga kalapastangan sa iyo. Tuloy ka namin nahahapis, nabibigo sa iyong mga inaasahan sa amin. Kaya naman po, pakilinis muli ang aming puso at isipan, maging karapat-dapat kami sa aming mga ginagawang paglilingkod po sa iyo. Narito rin po mga alipid, bawat sambahayang natitipon, Ama, naglapit na sa iyo ng kanilang mga pangangailangan. Inihiling namin, patuloy mo kaming palakasin sa bawat pagharap sa pagsubok at kahirapan po ng buhay. Naglapit na rin sa iyo, Ama. Dumalangin ang mga nagtataglay ng karamdaman, humihiling ng tulong mo, pagpapagaling, pang manatili ang buhay at lakas namin, laging magamit sa ganitong mga paglilingkod po sa iyo. Basbasan po ang aming gagawing pagtitipon, ang aming mga teknolohiyang ginagamit, ilayo sa anumang kapinsalaan. Kung magawa namin ang aming mga tungkulin, malayo sa anumang suliranin, magbigay puring lagi sa iyong banal na pangalan. Yahushua po, aming Panginoon, pinupurit sinasamba ka rin namin mula sa iyong kaitaasan. Patuloy kami nananalig sa tulong at ng iyong pagsama sa amin. Lagi kaming tatawag sa iyo sapagkat ito ang inaasahan mo sa amin, na kami magtiwala sa iyo. Kaya naman sa iyong banal na pangalang Yahushua, inilalagak namin ang aming pagtitiwala, ang tulong mo at pagpapagaling sa mga karamdaman ng iyong mga alipin. Lagi kaming pakilapit po sa Ama, pakipamagitan ng aming mga karaingan, kapatawaran ng marami po namin kasalanan. Aba Yahuwah, muli po, pakibasbasan ng mga sinimpang handog ng iyong mga lingkod. Pakibasbasan din po bawat mga hanap buhay, dumalo yung mga pagpapala, magamit namin sa aming mga gawang paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Magalang na po naming hinihiling ang lahat sa tanging pangalan po ng Panginoong Yahushua. Amen. Papurihan natin ang Ama, magsumigla sa pagsamba, tayo umawin na may galak, palagin natin siya.
Shabbat Shalom po mga mahal na kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat muli ng napakarami sa ating dakilang Yahuwah at Panginoong Yahusha sapagkat muli ay natipon tayo upang sumamba at mag-aral ng mga dalisay na katotohanan. Mga kapatid, nalalaman natin na ang tanging paraan at daan sa kaligtasan po ng tao ay walang iba kundi ang Panginoong Yahusha. Kung kaya naman, napakaraming tao po. Mapapansin natin kahit sa panahon natin ngayon, ang kumikilala at sumasampalataya sa ating Panginoong Yahusha. Kung kaya naman, ginagawa nila ang lahat ng bagay na sa tingin nila ay makatutulong sa kanila para sila ay mapaging dapat sa harapan ng Diyos at sa harapan ng Panginoong Yahusha. Subalit, atin din pong nalalaman na hindi sapat na kumikilala lang at sumasampalataya lamang tayo sa Panginoong Yahusha sapagkat yun po ay paunang bahagi po lamang. Ang kinakailangan po, mga kapatid, ay kinikilala tayo mismo ng Panginoong Yahusha sa paraang meron po tayong personal na relasyon o kaugnayan po sa Kanya. Sapagkat ngayon po, napakaraming tao nagsasabi na taglay nila yung pananampalataya at yung paniniwala sa Panginoong Yahusha, pero wala naman po silang personal na relasyon sa ating Panginoong Yahusha. Kaya para po tayo kilalaning lubos ng Panginoong Yahusha, kinakailangan una may personal tayong relasyon sa Kanya at tayo po ay nagkaroon ng panibagong pagkakakilanlan sa Kanya o yung kakanyahan natin sa Panginoong Yahusha. Sa ibang salita, wala na po yung dati nating pagkatao. Tayo po ngayon ay isa ng bagong nilalang. Ngayon, mga kapatid, paano po natin makikilala yung nagkaroon ng bagong pagkakakilanlan sa Panginoong Yahusha? Mag-umpisa tayo muli po ng pagbasa dito po sa Juan 1:12 hanggang 13. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Sino po mga kapatid ang nagkaroon ng bagong pagkakakilanlan sa Panginoong Yahusha? Ang sabi po ng Biblia, na sila na sa kanya'y nagsitanggap. Sila po yung mga tunay na tumanggap sa ating Panginoong Yahusha. Paano po ba natin tinatanggap ang ating Panginoong Yahusha? Iyan po, kapag tinanggap natin yung yung kaligtasan na iniaalok po sa atin sa pamamagitan po ng pananampalataya. Ano pa po ang kakikilanlan doon sa mga tumanggap sa ating Panginoong Yahusha? Ano daw po yung kanilang sasampalatayanan? Ang sabi, sila nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Alam po natin, ano po ba ang kahalagahan ng pangalang Yahusha, mga kapatid? Ano po, alam natin na ipinakikita po ng pangalang Yahusha yung kanyang karakter at katauhan. At nalalaman din po natin na sa pangalang Yahusha, nangangahulugan po yan ng kanyang gawaing pagliligtas. Kaya nga po, di po ba yung Yahusha ang katumbas niyan ay Yahuwah saves. So yung mga tunay po na tumatanggap sa Panginoong Yahusha ay sila po ay tinatanggap niya ang Panginoong Yahusha bilang kanyang Panginoon at tinatanggap din po yung kaligtasan kanyang iniaalok sa mga tao. Ano po ngayon ang karapatang ipinagkaloob sa mga tumanggap sa ating Panginoong Yahusha? Ang sabi po sa atin, nagkaroon sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Mga ipinanganak muli, hindi daw po sa dugo o sa laman, kundi sa pamamagitan po ng Espiritu, kaya para po sila maging mga anak ng Diyos. Pero paano po tayo ginawang anak ng Diyos ng ating Panginoong Yahusha? Pakinggan naman po natin ang nakasulat po sa Juan 8:34 hanggang 36. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon, ngunit ang anak ay namamalagi magpakailanman. Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Paano po tayo ginawang mga anak ng Diyos
ng ating Panginoong Yahusya, ginawa tayong mga anak ng Diyos o pinapalaya tayo ng ating Panginoong Yahusya. Pinalaya tayo bilang mga alipin po ng kasalanan. Kapag po sinabing alipin ng kasalanan, mga kapatid, hindi po ito patungkol lamang sa akto ng paggawa ng bawat kasalanan, kundi ito po ay kalagayan po sa buhay na tayo po ay pinamumunuan ng kasalanan o nagahari yung kasalanan sa buhay po natin. Kaya ganyan po kahirap at hindi ang buhay na napaalipin po sa kasalanan. E paano po tayo napalaya ng ating Panginoong Yahusya? Alam natin po na sa pamamagitan ng kanyang dugo ay natubos po tayo sa ating mga kasalanan. Hindi lamang tayo natubos sa nakaambang kaparusahan ng ating mga kasalanan, kundi napalaya rin po tayo dun po sa kapangyarihan ng kasalanan na nagahari po sa ating buhay. Kaya ano po ang naging resulta? Dahil po sa pagtubos ng Panginoong Yahusya sa pamamagitan ng kanyang dugo, hindi na po tayo ngayon alipin pa ng kasalanan at kamatayan, kundi tayo po ay napalaya para tayo po ay mamalaging bahagi ng isang pamilya magpakilanman. Eh kanino po bang plano, mga kapatid, na tayo ay maging bahagi ng pamilya ng ating Panginoong Yahuwah? Pakinggan naman natin ang sagot po ng Biblia dito po sa Efeso 1:4-5. Ito ay ayon sa pagpili niya sa atin kay Kristo bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at walang kapintasan sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo ay tinalaga niya ng una pa upang ampunin sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Yahusya Kristo ayon sa kanyang kalooban. Kaninong plano, mga kapatid? Na tayo ay maampon bilang mga anak sa pamilya ng Panginoong Yahuwah. Walang iba kundi ang Panginoong Yahuwah po mismo. Ang sabi nga sa atin, bago pa lang itinatag ang sanlibutan. Kaya ganyan po kadakila ang pag-ibig ng Panginoong Yahuwah po sa kanyang mga anak. E ano po ang naging basihan ng Panginoong Yahuwah sa pagpili po sa atin bilang mga anak? Dahil po ba yan sa ating mga katangian o sa mga nagawa natin sa buhay? Hindi po. Hindi po kahit kailan, mga kapatid. Ang basihan po lamang nakabase lamang po ang lahat sa dikta ng kanyang kalooban. Kung ano yung naisin niya, yun po ang mangyayari. Sa ibang salita, niregaluhan tayo ng Panginoong Yahuwah, hindi po dahil sa deserve natin o meron tayong napatunayan sa ating buhay, kundi ito po talaga ang kanyang kaligayahan at kalooban na nakabatay po sa grasya at pag-ibig niya po sa bawat isa sa atin. Kaya dahil po sa pagkaampon sa bawat isa sa atin, napabilang po tayo ngayon sa sambahayan ng Panginoong Yahuwah. Ngayon, na tayo po ay nasa loob na ng sambahayan ng Panginoong Yahuwah, meron pong ipahahayag ang Panginoong Yahusya sa bawat isa po sa atin. Ano po iyon, mga kapatid? Pakinggan natin ang nakasulat po sa Hebreo 2:11-13. Sapagkat siya na nagpapaging banal at ang mga pinaging banal ay kabilang sa iisang sambahayan. Kaya ito ang dahilan na kung tawagin niya silang mga kapatid ay hindi siya nahihiya. Sinabi niya, ipahahayag ko ang pangalan mo sa aking mga kapatid. Aawitin ko ang iyong papuri sa gitna ng iglesia. At muli sinabi niya, ilalagak ko ang aking tiwala sa kanya. At muli sinabi niya, narito ako at ang mga anak na ibinigay ng Diyos sa akin. Ano daw po, mga kapatid? Ang ipahahayag ng Panginoong Yahusya sa kanyang mga kapatid o sa atin na kanyang mga kapatid, ang pangalan daw po ng Diyos. Ang pangalan, Yahuwah. Gaya nga po ng pangalang Yahusya, dala-dala rin po ng pangalang Yahuwah. Ang napakadakilang kahulugan. Dahil nga po, nalalaman natin, pangalang Yahuwah, I am who I am, sabihin, kaya niya po maging kung ano yung naisin niya, kaya niyang gawin kung ano yung naisip niya, di po ba? Ano po ang dahilan ng Panginoong Yahusya? Bakit ninanais niya na malaman natin ang pangalan ng Panginoong Yahuwah? Ito po ay isa rin paraan para lubos nating maunawaan ang katangian at karakter ng Panginoong Yahuwah. Ano pa po ang dahilan, mga kapatid?
Bakit ipinahayag ng Panginoong Yahushua ang pangalan ng Diyos? Sapagkat ito po ay isang imbitasyon din po sa atin para magkaroon tayo ng ugnayan o malalim na relasyon sa Panginoong Yahuwah. Kaya naman po para sa atin sa assembly ay napakahalaga po ng pagtuklas ng pangalan ng Ama at ng pangalan ng Anak. Meron po mga tao ngayon nagsasabi na ang pagtuklas daw po sa pangalan ay hindi naman po salvation issue. Kaya para sa kanila, kung ano na lamang, kung ano yung kinagisnan nilang pangalan, yun ang kanilang gagamitin. Opo, hindi po salvation issue ang pagtuklas sa pangalan ng Ama at ng Anak. Pero hindi po nangangahulugan na hindi mahalaga ang pangalan. Sapagkat ang pagtuklas po ng pangalan, nagpapakita lamang na meron tayong personal na relasyon sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Hindi po ba? Kapag meron tayong mga personal na relasyon sa ating kapwa, ang mga mahal sa buhay, di po ba ginagawa natin ang lahat para makilala silang lubos? Ganun po ang nagpapakita ng may relasyon sa ating ama at sa ating anak. Sa ama at sa anak. Opo, marahil hindi natin natitiyak yung pinaka-eksaktong pronunciation ng mga pangalan. Pero ang mahalaga po mga kapatid, ay ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya, ang lahat ng paraan para matuklasan natin ang kanilang pangalan. Sa ganung paraan, mas lalalim po ang ating pagkakilala sa kanila at lalalim yung ating kaugnayan o relasyon sa Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Ano po ang ipinagkaloob sa atin para magkaroon tayo ng kaugnayan sa Ama at sa Panginoong Yahusha? Sa Roma 8:15 hanggang 17, ganito ang ating pong mababasa. Ito ay sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu na magdadala sa inyo sa muling pagkaalipin sa takot. Subalit ang tinanggap ninyo ay ang espiritu ng pag-ampon. Kaya nga tayo ay tumatawag ng Aba, Ama. Ang espiritu ang siyang nagpapatutuo kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Yamang tayo nga ay mga anak, tayo ay mga tagapagmana. Tagapagmana tayo ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Yamang tunay na naghirap tayo na kasama niya, tayo ay luluwalhatiin ding kasama niya. Ano po ang tinanggap natin mga kapatid? Para magkaroon tayo ng kaugnayan sa ating Ama at sa Panginoong Yahusha, tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos. Ano po ang nagagawa ng Espiritu Santo sa buhay natin? Tayo po ay naampon para po tayo mas mapalapit sa Panginoong Yahuwah at matawag natin siyang Aba, Ama. Ano po ang mga biyayang laan sa mga napaging anak ng Diyos? Tayo po ngayon ay tagapagmana na rin. Kasamang tagapagmana ni Kristo, mamanahin po natin ang buhay na walang hanggan at magiging bahagi rin po tayo ng kaharian po ng Diyos. Pero nalalaman po natin, mga kapatid, yung pagiging kasama nating tagapagmana ng Panginoong Yahusha ay nangangahulugan din pong kasama natin. Makikibahagi tayo sa paghihirap ng Panginoong Yahusha. Kaya ang pagiging isa natin sa Panginoong Yahusha ay nangangailangan din po na nakahanda tayo humarap sa mga pagsubok at tiisin at magawa nating mapagtagumpayan sa pamamagitan po ng Espiritu Santo para sa ganun mas lalo pong lumalim yung ating relasyon o kaugnayan sa Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom, mga mahal na kapatid. Nagpapasalamat po tayo sa ating Yahuwah Aba at muli tayong binigyan ng pagkakataon magkasama-samang pagkakapatid upang pag-aralan natin ang mga katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya sa unang bahagi po ng ating pag-aaral, nalaman natin na sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua, tayo po ay naging anak ng ating Panginoong Diyos. Dahil tinanggap natin ang kanyang pangalan, sumampalataya tayo sa kanya. At tayo po ay inalis
sa pagkaalipin ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo na pinantubos sa atin. At ito po, na tayo'y maging anak ng Diyos, ay pinanukala na ng Diyos buhat pa nung pasimula bago lalangin ang sanlibutan. At tayo din po ay pinagpahayagan ng ating Panginoong Yahusya na matutuhan ang pangalan ng ating Ama, Yahuwah, Yahuwah Aba, upang magkaroon tayo ng matibay na relasyon sa Kanya. At natutuhan din po natin na isinusugo ng ating Yahuwah Aba ang Espiritu Santo upang hindi na tayo maalipin ng pagkatakot, kundi upang ampunin tayo maging anak niya na tagapagmana. Kaya kung iisa-isahin po natin, napakalaking biyaya ang binigay sa atin ng ating Yahuwah Aba. Ngayon po, sa mga biyayang ito, ano naman po ang pananagutan natin bilang mga kabilang sa sambahayan o sa pamilya ng ating Panginoong Diyos? Ito po, basahin natin sa Efeso 5:1-2. Kaya nga, tularan ninyo ang Diyos bilang mga minamahal na mga anak. Mamuhay kayo sa pag-ibig tulad din ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Ipinagkaloob niya ang kanyang sarili para sa atin na isang handog at haing mabangong samyo sa Diyos. Kaya ano naman po ang pananagutan natin? Matapos po tayong gawing mga anak at tagapagmana ng ating Panginoon Diyos, maging kabilang sa kanyang pamilya o sa kanyang sambahayan, ang sabi po, tularan natin ang ating Panginoon Diyos. Paano po natin matutularan ang ating Yahuwah Aba? Dapat pong mamuhay tayo sa pag-ibig. Sino po ba ang pinakamahusay na halimbawa na namuhay sa pag-ibig? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Yahusya Kristo. Ano po ang itinuro niya sa atin? Ang sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. At ano pa po? Ibigin mo ang iyong kapwa-tao gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Ngayon po, kung ang isang relihiyon ay napupuot na doon sa mga natiwalag sa kanila, yung po ba'y ayon pa sa utos ng ating Panginoong Yahuwah at ang ating Panginoong Yahusya? Hindi na po. Katunayan, meron tayong kapatid na nung araw, bagong bautisado, doon sa relihiyong pinanggalingan natin, nung makita niya yung mga nangyayari doon, naisip niya na umalis. Tinawagan siya nung district minister. Tinatanong siya, kapatid, bakit ka umaalis? Kasi po, sa mga pagsamba ninyo, itinuturo na ninyo na kapuotan yung kapatid. Ang sagot po nung district minister, yung bang sinasabing kapuotan ay kapatid pa, hindi ba't itiniwalag na? Yun ang sagot. Dahil po ba natiwalag ay dapat na pong kapuotan? Maaaring sa kanila. Katunayan nga, may kasama pa itong ministro na to, isa pang ministro na kung manalangin, ang sinasabi, lipulin mo sila. Puksain mo sila.
Yun daw mga natiwalag na lipulin at puksain. Yung po ba ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Yahusya? Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Yahusya nung siya'y nakapako sa krus at malapit ng mamatay? Nanalangin siya sa Ama. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya maging yung kaaway, minamahal ng ating Panginoong Yahusya. Ganon din ang dapat nating gawin. Ano po ba ang inaasahan pa sa mga kabilang sa sambahayan ng Diyos? Efeso pa rin, 5:3-4. Huwag man lang mabanggit sa inyo ang pakikiapid at lahat ng karumihan o kasakiman. Nararapat na huwag itong mabanggit sa mga banal. Ang mahalay at walang kamuluhan o malaswang pananalita ay hindi nararapat sa inyo. Sa halip, kayo ay maging mapagpasalamat. Ano pa po ang inaasahan sa mga kabilang sa sambahayan ng Diyos? Ang sabi po, lumayo sa mga bagay na hindi dapat masumpungan sa mga lingkod ng ating Yahuwah Aba. Ano po ang mga ito? Ang sabi, ang pakikiapid, karumihan at kasakiman. Kumisan po, yung mga tao, kapag marami ng tinatangkilik, anong ginagawa nila? Kumisan, naghahanap na ng kabit. Namumuhay na ng may karumihan o kasakiman. Ano pa po? Ang sabi pa po, ang mahalay at walang kabuluhan o malaswang pananalita ay hindi nararapat sa inyo, kaya dapat nating iwasan. Ngayon po panahon natin, yung pong mga malaswang pananalita, kung minsan nagiging pagkaraniwan na sa mga tao. Kumbaga sa sa pamantayan ng tao, okay na yan. Miski na medyo nagmumura-mura ka dyan, nagagalit ka, nagmura ka, natutuwa ka, nagmura ka rin. Ngunit tayo po, ang ating pamantayan ay hindi yung pamantayan ng tao, kundi ang pamantayan ng ating Yahuwah Aba. Kaya nga, kung ikaw, halimbawa, tuwing bago sweldo ka, bago ka umuwi, nakikipag-inuman ka muna doon sa mga kasama mo sa trabaho. Pagkatapos, pag-uwi mo, hahapay-hapay ka sa kalsada at bago ka pa makarating sa bahay ninyo, matutulog ka na sapagkat lasing na lasing ka. Hindi ka na nakarating, natulog ka. Yung po ba ay karapat-dapat sa isang tao na kumakatawan sa sambahayan ng ating Panginoong Diyos? Hindi po. Baka miski na yung pong barangay ay hindi pumayag na maging kayo ang kumakatawan. Baka nga, utusan pa yung mga barangay tanod upang arestuhin kayo. Kaya bilang mga anak ng Diyos, bilang kumakatawan sa sambahayan ng Diyos sa mundo, ano po ang dapat nating gawin? Mamuhay tayo ng dalisay, banal, katulad ng ating Yahuwah na dalisay at banal. Bakit po gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ay magkaroon ng dalisay at banal na buhay? Efeso pa rin po, 5:5-7. Ito ay sapagkat nalalaman ninyo na ang nakikiapid o maraming tao o sakim
na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa paghahari ni Kristo at ng Diyos. Huwag ninyong hayaang dayain kayo ng sinuman sa pamamagitan ng mga walang kabulang salita, sapagkat sa mga bagay na ito, ang tuot ng Diyos ay dumarating sa mga anak na masuwayin. Huwag nga kayong maging kabahaging kasama nila. Bakit po gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ay magkaroon ng dalisay at banal na buhay? Sapagkat nais po ng ating Panginoong Diyos na manahin natin ang kaharian ng langit. Tayo pong lahat na tinawag sa assembly ay maligtas. Ano po ang babala ng ating Yahuwah Aba? Ang sabi niya, nakikiapid, maraming tao, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, ay walang mamanahin sa paghahari ni Kristo at ng Diyos. At sabi pa, huwag ninyong hayaang dayain kayo ng sinuman sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang salita. Meron po bang mga relihiyon ngayon na nandaraya ng mga walang kabuluhang mga salita? Meron po. Ano po ang itinuturo nila? Ang sabi nila, yun daw 10 utos ay obsolete na. Tapos na yan, sabi nila, sa panahon ni Moises. Kaya hindi na sinusunod yan. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Yahushua? Ang sabi niya sa Mateo 5:17 hanggang 18, huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang ipawalang bisa ang mga kautusan at ang mga propeta. Naparito ako upang itanyag ito, upang tuparin ito. Kanino ka maniniwala? Naniniwala ka doon sa iyong tagapamahala, sa iyong religious leader, o doon sa kinikilanan ninyo sugo. Hindi ka naniniwala sa ating Panginoong Yahushua. Ang sabi pa nga ng ating Panginoong Yahushua, ako ang Panginoon ng Sabat. Pero ang sabi ninyo, wala, obsolete na yung Sabat. Paano, bakit po siya naging Panginoon? Upang ipakilala sa atin, ano ba ang dapat gawin at maaaring gawin sa araw ng Sabat. Ang sabi niya, maaaring magpagaling ng karamdaman. Yun ang nirereklamo ng mga Pariseo. Sabi niya gano'n, nagpagaling ka. Hindi mo ba alam, bawal yan? Yung pong pagpapagaling, paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat ay sinasabi ng ating Panginoong Yahushua na karapat-dapat maaaring gawin sa araw ng Sabat. Maging yung pagpapakain sa mga nagugutom, karapat-dapat din po. Kaya kanino po tayo maniniwala? Maniwala tayo sa ating Panginoong Yahushua. Kaya ano po ang dapat naman natin gawin? Kung halimbawa, mahulog tayo sa paggawa ng kasalanan, tayo po ay dapat magsisi at manumbalik sa ating Yahuwah Aba. Ano pong hindi natin dapat gawin? Ang gumawa ng mga excuses o pagdadahilan tungkol sa ating makasalanan. Halimbawa, hindi tayo nakasamba sa ating regular worship service, kamukha nito at kamukha bukas sa araw ng Sabat. Dahil sabihin natin may trabaho. Hindi po tayo dapat gumawa ng excuses. Ano po mangyayari kung parati tayong magdadahilan para sa ating mga kasalanan? Baka ang mangyari po ay mamuhay na tayo sa kasalanan na magiging dahilan upang tayo
ay mahiwalay sa sambahayan ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang dapat na mag-uudyok sa atin upang mamuhay ng may kabanalan? Yung pong ating pag-ibig sa ating Diyos. Kailangan po mapalalim natin yung ating kaugnayan. Nais nating paglingkuran, bigyang kaluguran ang ating Yahuwah Aba. Kaya dalawang bagay po ang dapat nating matutuhan kabilang sa sambahayan ng ating Yahuwah Aba. Ano po yung mga bagay na yun? Matuto tayong magbigay ng pagmamahal. Alam natin kung sinong mamahalin natin. Di ba? Tinuro ng Panginoong Yahusha yun. Unang-una ang ating Yahuwah Aba. Ikalawa, yung ating kapwa-tao, mga mahal natin sa buhay, asawa natin, mga anak natin, mga apo natin, pati yung mga alaga natin, ibang mga tao, mamahalin din natin. Katunayan, kaya natin ipinamamahagi yung ating pananampalataya sa kanila ay upang mahikayat natin sila na magbalik loob sa Diyos. Minamahal natin. Ano pa po? Tumanggap tayo ng pagmamahal. Kanino tayo tumatanggap ng pagmamahal? Sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua HaMashiach. Marami pong pagpapalang binibigay sa atin ang ating Yahuwah Aba, ang ating buhay. Kaya tayo, pagbangon natin sa umaga, makikita natin buhay pa tayo, nagpapasalamat na tayo. Kinikilala natin yung pagmamahal sa atin. Nagpapasalamat tayo sa mga mahal natin sa buhay, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga apo, lahat ng ating mga kamag-anak, pati yung mga alaga natin na nagbibigay kaligayahan sa atin. Ano pa? Pag tumingala tayo sa langit, makikita natin yung mga bituin, yung lahat ng nilikha ng Diyos. Ang buwan na tumatanglaw, kumisa habang naglalakad tayo sa gabi. Ano pa po? Lahat ng kanyang nilikha na nagpapaligaya sa atin. Ano pa? Yun ding pagpapatawad niya kung tayo'y nagkakasala. Tatanggapin natin. Huwag tayong maging mapait sa ating mga sarili. Kung minsan yung iba, sasabihin nila, palagay ko po, hindi na ako patatawarin ng Panginoong Yahuwah. Bakit? Napakabigat po ng nagawa kong kasalanan. Ano ba sabi niya? Ang sabi niya, ang kasalanan mo man, maging mapula, matingkad na pula, kanyang papuputiin gaya ng niebe. Kaya habang may buhay, may pag-asa, patatawarin tayo ng ating Yahuwah Aba. Paano po ba kung minsan ipinakikita ni Yahuwah ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak? Basahin po natin ang sagot sa Hebreo 12:5, 6 at 10. Nakalimutan na ba ninyo ang salitang nagpapalakas ng inyong loob na tumutukoy sa inyo bilang mga anak? Ang sinasabi, anak ko, kung itinutuwid ka ni Yahuwah, huwag mong ipagwalang bahala. At kung sinasaway ka niya, huwag manghina ang iyong loob. Sapagkat itinutuwid ni Yahuwah ang mga iniibig niya. Pinapalo ang bawat tinatanggap niya bilang anak. Sapagkat sila ay nagtutuwid sa atin ayon sa ipinalagay nilang mabuti sa maikling panahon. Ngunit ang Diyos ay tumutuwid para sa ating kapakinabangan upang tayo ay maging kabahagi ng kanyang kabanalan.
Paano po ba kung minsan pinakikita ni Yahuwah ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak? Dinidisiplina po niya. Itinutuwid niya ang kanyang mga anak. Tayo rin po, bilang mga magulang, kapag ka nakita natin yung mga anak natin, medyo nalilihis ng landas. Ano pong ginagawa natin? Pinaaalalahanan natin, pinagsasabihan natin, anak ko, hindi dyan, dito ka, mag-aral kang mabuti upang magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Kaya tayo, dinidisiplina po natin ang ating mga anak upang magkaroon sila ng magandang pamumuhay dito sa lupa, upang magkaroon din sila ng mga tinatangkilik upang pagdating ng panahon, maging mabuting tagapaglingkod din sila ng Diyos. Ngayon po, kapag ka sila ay naging tagapaglingkod ng Diyos, ang Diyos naman ang didisiplina sa kanila. Kaya tayo dinidisiplina natin upang maging mabuting tao sila dito sa lupa. Ngayon ang Diyos ay dinidisiplina sila upang maging handa sila sa panahong darating. Kaya pagka po tayo dinidisiplina, ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, minamahal tayo. Ang sabi nga, pinapalo ang bawat tinatanggap niya bilang anak. Kinikilala tayong mga anak. Yung disiplina po ba? Hindi po masakit. Maaaring maging masakit. Kung dinidisiplina po tayo, ano po ang dapat maging tugon natin? Dapat po tayong matuto sa kanyang pagtutuwid. Kaya po, habang namumuhay tayo, kailangan talasan natin yung ating pakiramdam. May ibig bang sabihin ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahushua Hamasiyak sa atin? Baka mamaya, meron tayong panaginip na binigay sa atin upang ipaalam sa atin na tayo'y nagkamali. Maaaring magkaroon ng hindi pangkaraniwang pangyayari sa ating buhay. Tingnan natin, isipin natin, ano kaya ang ibig sabihin nito? Meron bang ibig sabihin ang ating Yahuwah Aba sa atin? Kaya tayo, pinapayuhan, magkaroon ng tibay na relasyon. Kaya pagka yung ramdaman natin, may gusto sabihin, alam natin, malalaman natin. Kaya tayo po, kung pinagsabihan tayo, dinidisiplina tayo, lumapit tayo ng may pagpapakumbaba at sumunod sa ating Yahuwah Aba. Ano pong magiging bunga? Ang sabi po sa talata, magiging kabahagi tayo ng kanyang kabanalan. Pagka naging kabahagi tayo ng kanyang kabanalan, ibig sabihin po nun, magiging karapat dapat tayo sa lahat ng kanyang mga pangako sa atin. Alam natin kung ano yung mga pangakong yun ibibigay sa atin sa bayang banal. Ngayon po, ano ang inilalaan ng Diyos sa kanyang mga anak na dinadalisay ang kanilang mga sarili? Huling talata na ating babasahin, unang Juan 3:1-3. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. At yun nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo
tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Ano po ba ang inilalaan ng Diyos sa kanyang mga anak na dinadalisay ang kanilang mga sarili, namumuhay ng kanalan? Ang sabi po sa talata, gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Sa ibang talata ang sabi, yung pag-ibig sa atin ng Ama, kung masusukat mo, yung distansya buhat sa langit hanggang sa lupa, ganong kalaki ang pagmamahal sa atin ng ating Yahuwah Aba. Kaya anong ginawa niya? Tinawag tayong mga anak, mga minamahal na mga anak ng Diyos. Ang sabi nga, hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Wala pa tayong malwalhating katawan. Ngunit, ang biyayang naghihintay sa atin ay ang makita natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Yahushua. At makikita natin kung sino talaga siya. Pagka nangyari yon, mga mahal na kapatid, magkakaroon na ng kumpleto at matibay na kaugnayan tayo sa ating Amang Yahuwah. Lahat ng kanyang mga pangako matutupad na sa atin. Kasama na ang maluwalhating kalagayan natin sa langit. Kaya ano po ang dapat nating gawin, mga mahal na kapatid? Mamuhay tayo ng malinis. Magsikap tayo maging malinis katulad ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Maaaring mahirap yan, mga mahal na kapatid, sapagkat sa paligid natin, maraming mga kasamaan, maraming mga influensya na maaring maghatid sa atin sa paggawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ngunit, kasama natin ang ating Yahushua HaMashiach. Hilingin natin na samahan niya tayo, ang ating Yahuwah Aba, manahan sila sa ating mga puso upang tayong lahat matapos natin ang ating mga takbuhin. Ngayon na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Yahuwah Aba, maraming salamat po. O dakila naming alahim, sapagkat napakabuti mo sa amin pong pag-aaral, na tutuhan namin na kami ay naging anak mo sa pamamagitan ng pagbibigay mo sa amin ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach. Ito ang iyong panukala buhat pa sa pasimula. Maraming salamat, o dakila naming Aba, sapagkat mahal na mahal mo ang iyong mga lingkod. O dakilahan naming Diyos, sana'y pakilinis mo kami sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang, sapagkat hindi po kami naging karapat-dapat. Marami kaming mga paglapastangan, o dakila naming Aba. Ang dalangin po namin, kahabagan mo ang bawat isa sa amin at sa aming pagsamba sa oras na ito. Tanggapin mo kaming lahat bilang isang haing buhay, karapat-dapat sa iyo pong banal na harapan. Naririto ang iyong mga anak sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga magulang, ang mga anak, o dakila naming Diyos,
Kailangan namin ang iyong awa. Maraming salamat. Inihayag sa amin ng iyong bugtong na anak ang iyong banal na pangalang Yahuwah, na ito'y nangangahulugan na ikaw ang sagot sa lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. O dakila naming Aba, sa pagkakataong ito, marami kang mga lingkod na nasa banig ng karamdaman. O dakila naming Aba, pakiunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Pagalingin mo ang iyong mga anak. Alam namin, walang imposible sa iyo sapagkat ikaw ang lumalang ng lahat ng bagay. Ikaw ang may-ari ng aming buhay. Kaya naman, bago kami himingi ng tulong sa mga manggagamo, sa iyo muna kami lumalapit. Tulungan mo ang iyong mga hinirang, ang mga nagdaranas ng matitinding kahirapan. Samahan mo kaming lahat upang kaming magkakapatid o dakila naming Aba, makatapos po kami ng aming mga takbuhin. O dakilang Panginoong Yahusya, ikaw po ang luklukan ng mga biyaya, ang amin pong tanging tagapamagitan sa Ama. Ikaw po ang hindi magmamaliw na pag-ibig sa amin ng ating Ama. Dahil sa iyong dugong dumahanap, kami inaring mga anak niya, inampung kami at tinawag mo pa kaming iyong mga kapatid. O dakilang Panginoong Yahusya, sino-sino po kami, puspos kami ng pagkakasala at pagkukulang. Nagpapasalamat kami sa iyo. Mahal na mahal mo kami. O dakilang Panginoong Yahusya, mahal ka rin namin. Ikaw lamang ang aming susundin. Ang aming katapatan sa iyo lamang namin ibibigay, sapagkat ikaw po ang naghirap, nagbigay ng iyong buhay upang kami po'y matubos sa aming mga kasalanan. Maghahanda kami sa iyong pagbabalik. Aabangan ka namin, o dakilang Panginoong Yahusya. Sana po, kung bababa ka na mula sa langit, kami na tinawag mo sa assembly, isama mo na rin po ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa namin kasama ngayon. Matawag din sila at sana kaming lahat makasalubong sa himpapawid, pagbaba mo mula sa langit upang makasama mo habang buhay. O dakila naming Aba, sumasampalataya po kami na dinig mo ang aming mga dalangin. Pinagpala mo na po ang bawat isa sa amin at pinatawad kami sa aming mga kasalanan. Inihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Hindi mo iasyarat si Yahuwah ay ang halangin, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa at lakas mo siyang mapamahalin. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng Ruach Kodesh, sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, isang paalala lang po, mamaya ay tutuloy natin ang ating children's ministry. Sana po kung meron po kayong maliliit na mga anak ay isama natin sa mga klaseng isinasagawa ng children's ministry. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Aba and Yahushua HaMashiach bless all of us.
Amen.